Basically, may manhunt dito kay Senator Bato de la Rosa. Uh, were you surprised that it took this long for the government to actually get a clear course of action regarding this arrest warrant against Bato? Yes, hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa kanila, kung bakit November pa may warrant. Ako, pretty sure the government had a copy by November. Yun kasi yung proseso eh. Kaya lang siguro wala sa GC yung iba dyan, kaya ang tagal bago natanggap. Buti na lang natanggap na nila and it had to take, ito medyo weird, na inunseal ng ICC yung warrant kahit hindi pa nahuhuli. Kaiba kay Ah, Duterte eh. 'Di ba okay. kay Duterte, inunseal lang after nahuli na siya. Pero Mm. ngayon, dahil siguro sa daming chismis sa Pilipinas, ay nako, i-public na nga natin to kasi parang lahat ng tao gustong manghuli. And siguro to lessen the disinformation, inunseal na nila yung warrant kahit hindi pa nahuhuli. Mm. So dapat yun hindi mo na i-unseal pagkahuli na. Yun ang procedure. Hindi naman procedure, pero parang yun yung tunguhin eh. Kung ano yung Mm. nangyari kay Duterte, ganun na rin. Kumpara dun sa dating, itong yung irregular lang, secret, tapos biglang inunseal, hindi pa nahuhuli. Yung Mm. iba, from simula pa lang, inunseal na, public yung warrant, inannounce nga, mag apply pa lang. Kaya, kumbaga may timplahan malamang sa malamang. Okay. Dito kasi, 'di ba, ipinag-utos ito ng DOJ after i-deny ng Supreme Court yung TRO request itong si Senator Bato de la Rosa. Procedurally, ano yung nakikita mong pwede pang patunguhan ito? Or meron pa pang pag-asa na magkaroon ng favorable ruling itong si Bato de la Rosa which could overturn, let's say, or invalidate this ICC warrant against him? I'm sorry, pero wala na po. Kumbaga, kailangan niyang harapin to. Yung Supreme Court resolution, sabihin na natin na pwede niyang hintayin yung resolution on the merits. Ang Mm. natalo po ngayon ay TRO, pero meron pa yung kumbaga kabuuan ng kaso. Pero yung TRO, ang ibig sabihin nun, walang nakita yung Supreme Court na napakabigat na dahilan para pigilan ang pag-aresto. Usually, parang yung Supreme Court, alam, may aarestuhin. Hindi pwede yan. Pero dito, ang sabi naman kasi sa ating Constitution, we have the right against unreasonable searches and seizure. Hindi Mm. ka pwedeng arestuhin ng walang dahilan. Siguro sabi ng Supreme Court, mukhang may dahilan. There is a court that issued the warrant and if ever, so dapat irreparable yung injury. O kumbaga Mm. parang hindi mo mareremedyohan na tipong imposibleng mabalik ka dun sa previous mong sitwasyon. Yun yung Mm. parang status quo ante, balik tayo dun sa dati. Siguro iniisip ng Supreme Court, sa totoo, kapag pumunta ng ICC, si Bato, dun niya hiniling tong mga remedyong to, posible na matanggal yung warrant, posible na hindi makawalan siya kung sakaling nahuli na. Kaya lang di sa isang banda, o di punta siya ng ICC, o di punta siya doon, tapos hiniling niya, balik na rin ang warrant, etc. Yung nangyari kay Duterte, the fact na nagkaroon ng confirmation of charges, Mm. parang it mitigates, oh sorry, mali. Ano ba? Anong baliktad ng it mitigates? It It aggravates aggravates. the situation against him. Kasi yung boss niya na na kumbaga nakasuhan, bakit siya hindi makakasuhan? So medyo masikip na talaga yung lugar, yung mundo ni Bato de la Rosa. Kaya may dahilan para matakot at magtago at magtatakbo sa Senado itong si Bato. Oo, ewan ko ba sa kanya na wala namang warrant, wala namang visa yan, pero nagtatago. Kaya, kumbaga, iba yung sinasabi niya dun sa ginagawa niya. Takot po Mm. yan dahil kinikilala niya ang warrant of arrest, alam niya na pwede siyang hulihin. Na Okay. politika lang ng konti nung panimula. Paki-explain naman yung proseso, no? Kasi I understand until maaresto itong si Bato de la Rosa na pinangalanan bilang co-perpetrator, tama ba? Dito sa Mhm. kaso. Hindi naman uusad yung kaso laban sa kanya until maiharap siya sa ICC, hindi ba? Yun lang, no? Sa ICC kasi walang trial in absentia.
Kaya po, habang hindi nahuhuli si Bato de la Rosa, medyo nga tayo, wala pong mangyayaring proseso sa ICC, maliban. So, ito yung isang pinag-aaralan pa. Kung napansin niyo po, yung confirmation of charges hearing, na hindi pa naman trial eh. Ang sabi nun, no trial in absentia. Pero Mm. hindi naman sinabing no pre-trial in absentia. Kung napansin nyo nga, nung confirmation of charges, which is part of pre-trial, hindi naman sumipot si Duterte eh. Pwede pong absent. So, ang iniisip namin kung sakasakaling sobrang tumagal, yung tipong taon na yung bibilangin natin, ay ipe-pressure po talaga namin. Magpe-press on kami sa bahagi ng mga biktima na, kahit at least man lang, dun sa pre-trial, makausad tayo sa confirmation of charges. Pero kung mismo, yun kasi ano ang charges. Pero kapag ang tanong, ito bang si Bato ay guilty o hindi, ay kailangan po present siya dyan. Okay. Ito isa ko naisip, no? Tell me what you think about this. Kung ako si Bato de la Rosa, I would wait until, let's say, Sara Duterte wins the presidency in 2028 or someone who is an ally would secure the presidency in 2028 and hindi ako isusuko. Pero in the meantime, magtatago ako. Pwede ba yan? Pwede. Pero ang daming butas nun. Kailangan absoluto yung pagkapanalo ni Sara. Kumbaga, walang opposition politicians na nanalo. Walang tapat, malinis na politicians na nanalo. At saka, hindi gagalaw si Bato sa Pilipinas. Isang punto yon. Pangatlo, it would assume na kakayanin ng Pilipinas yung international pressure. Kasi isipin mo, 125 member countries ng ICC, 196 countries ng Interpol, nakatingin sa'yo na, may warrant, but hindi mo ini-enforce. Mm-mm. So, hindi simple yung ganong desisyon, pero pwede. Theoretically pwede. Very costly nga lang para kay Sara Duterte. Inisip ko kasi we cannot underestimate the creativity or the guile of these politicians, di ba? Hindi naman first time na hindi tayo makakita ng garapal na mga galawan dito sa mga Duterte. Hindi ba? So pwedeng gawin yun. Ikaw kasi Duterte, si Bato. Iintayin ko na very, very friendly sa akin yung susunod na presidente. Yun nga lang, talagang yung maliwanag na pagbaloktot, di ba? Lalo't maliwanag na Oo. valid yung warrant. Tapos, kunwari, senador siya uli. O kaya may ibang posisyon sa gobyerno, pakalat-kalat, di ba? Huwag lang siya lalabas ng Pilipinas dahil may Yan, pagkakalagyan oo. siya, hindi ba? Oo. Pero ang sakit naman nun na ang term niya hanggang 2028 no? So ano Mm. po to? 2 years 2 pa na years. nagtatago siya? Absent siya? Ganun ba yung itsura nun? So, ang pangit talaga sa panlasa, lalo na sa pag binabanggit mo yan sa biktima. Asa si Bato na naman, nagtatago. Mm-mm. May bayad ba? Yan. May bayad ba Mm. yung habang nagtatago siya? Opo, 300,000 a month. Parang Grabe, no? nakakahiya na hindi mo na maintindihan na ano ba ito. Mm. Ito ba isa kong itatanong, Attorney Chrissy, no? So, hindi naman ibig sabihin na kunwari hindi mahuli itong si Bato, hindi tatakbo yung kaso laban kay Duterte dahil wala yon, hindi ba? So, Yes. kung ako si Bato, syempre, mamonitor ko yung nangyayari sa kaso ni Duterte. At kung makonvict yan, let's say, although matagal-tagal pa yan, the most likely makukonvict din ako. Diba, lalo ako hindi susuko, lalo ako magtatago. Oo, kung duwag ka, ganyan talagang gagawin mo, magtatago na lang forever.